Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo sa ating magandang guro na si Ma'am Mercy. Bago po ako magsisimula, ako po'y magpapakilala sa inyo. Ako po pala si Ellen Pitalyar, taga Purok 1B, South Poblacion, Maramang Bukidnon. Inaayayahan ko po ang lahat na makinig sa aking ibabahagi ngayong araw. Ilang tribo sa Visayas, tribong sulod, at iba pa. Ilang tribo ba sa Visayas? Alam niyo ba yon? Kung gusto niyo malaman, makinig at manood sa aking ibabahagi. Mga ilang tribo sa Visayas: Aklanon, Buholano, Butuanon, Kapisnon, Cebuano, Coyunon, Iskaya, Hiligaynon, Karaya, Masbateno, Porohonon, Lumlumanon, Suludnon or Sulod, Surigao-non, Waray. Narito naman ang mga ilang larawan ng mga tribong sulod. Sulod. Ano nga ba ang tribong sulod? Alam niyo ba? Okay, tatalakayan natin yan ngayon. Tribong sulod. Ang sulod ay isang katutubong pangkat na nakatira sa loobang bahagi ng isla ng Panay. Sa Kiraya, ang salitang sulod ay nangangahulugang loob. Sa pag-angkop na nasabing salita bilang pangalan ng kailang pangkat, ay agad kanilang geographical na orientasyon sa kapaligiran, lubos na pinahahalagahan ng mga taga-sulod ang mga ipiko. Isa na rito ang ipiko na Labaw Dunggon na nagpapakita ng pakikipagsapalaran ng bayani sa paghahanap ng kanyang mapapangasawa. Bago tayo tumungo sa pag-aalam ng tribong sulod, meron muna tayong mga katanungan. First, saan matatagpuan ang tribong sulod? Alam niyo ba kung saan matatagpuan ang tribong sulod? Second, saan nagmula ang tribong sulod? Pangatlo, ano ang mga salita na ginagamit ng mga tribong sulod? Ano ang mga paniniwala ng mga tradisyon ng mga sulod? Sabayan niyo po akong kilalanin ang tribong sulod. Ang tribong sulod ay matatagpuan sa kalubundukin ng Capiz, partikular na munisipalidad ng Tapas. So, matatagpuan pala natin ang tribong sulod sa bulubundukin ng Capiz. So, kung gusto niyong pumunta, punta na kayo. Nagmula ang tribong sulod ay sa tribong Mundo, isang etnikong grupo mula sa Indonesia na lumipat mula sa pangalang Mundo. Napalitan ang kanilang pangalan sa Bukidnon na kalunan ay naging sulod na Closet o Rome. So, nagmula pala ang sulod ay sa tribong Mundo. Diba? Nagmula sila sa tribong Mundo, ang mga tribong sulod. Nagsasalita sila na gamit ang kombinasyon ng dialektong Kiniraya at Hiligaynon. Alam nyo ba kung ano ang Kiniraya? Ha? Alam nyo ba? So, bibigyan ko yun ng isang halimbawa ng Kiniraya. Ginagugmatakaw. Ginagugmatakaw means I love you. And Hiligaynon ay palangga-taka. Palangga-taka means I love you. So, meron din sa ibang mga tribong sulod ay nagsasalita ng isang wika lang, means monolingual. Sila ay nagsasalita ng isang wika lang. Kaya tinatawag silang monolingual. Mayroon silang natatanging paniniwala, tradisyon at uri ng pamumuhay. Isa sa mga natatanging na kulturang paniniwala ng mga ito ay ang pagtatago at pangangalaga sa binukot ng mga gandang babae na itinatago sa loob ng silid. Pinagbabawalan silang lumabas, mabilad at ilalim ng araw at manatili lamang sa loob mula pagkabata hanggang sa araw na sila ay kasal. So, ito pala ang mga tradisyon ng mga tribong sulod. Sila ay may
ay mayroon silang mga binukot na mga babae. So binukot, sila yung mga babaeng hindi lumalabas, hindi pinalalabas, hindi sila nabibilad ng araw o hindi nila nakikita kung ano ang araw dahil doon lang sila sa sulod. Dahil bawas sa kanila. Dahil mula pagkabata nila, hindi na hanggang ikasal sila. Doon sila sa loob or bawas lang lumabas, 'di ba? So, ganyan pala ang kanilang mga tradisyon ng mga tribong sulod. Ang mga babaeng binukot ang tinataguriang epic chanter na nasabing tribo. Ang kanilang chant ay maaaring umabot ng 30 oras. Nagmula sa tribong ito ang kilalang epikong panay sa Hinilawod. Ito ay isang oral na folklore na napakikita sa tribong sulod at ang kanilang sagradong seremonya at ritual umaabot hanggang sa 3 araw. Ang pagbabahagi ng kabuong istorya noon ang babaeng binukot ay nagdarasal at sumasayaw sa ilalim ng buwan upang magkaroon ng masaganang ani. So, ang mga babaeng binukot ay nagsasayaw sa ilalim ng buwan para magkaroon sila ng masaganang ani, diba? At ito ay umaabot ng 3 araw, diba? Lagi sayaw lang sayaw para lang mabigyan sila ng magandang ani. So, iba rin, diba? Iba rin ang tradisyon nila, diba? So, ang mga binukot ay parang same lang sila sa mga Muslim, 'di ba? Kasi meron kasing ibang Muslim na 'di ba, hindi sila pinapalabas yung mga ibang babae doon lang sa bahay, kinukulong, hindi katulad ng mga lalaki, free. Free silang lumabas. Kahit saan pumunta, free, hindi talaga magkaiba talaga ang babae at lalaki. Kaya parang same lang sila sa Muslim, 'di ba? Sa binukot na babae. Okay? Kapag ang tribo namatayan ng isang mahalagang tao katulad ng isang baylan o parang kuton, hindi siya inilibing sa lupa. Isang kabaong o ihanda para sa kanya sa magitan ng pagputol ng isang malaking kahoy at gumawa ng kabaong at inilagay ito sa ilalim ng kubong gawa sa kugon sa bubong sa taas ng bundok. Pagkatapos ginagawa ng butas dulong bahagi ng kabaong at nilagay doon sa isang kawayan tinatawag na pasok bilang daluyan ng tagas o tubig na umaagos mula sa patay na katawan. Matapos ang 2 o 3 buwan, inaalis ang buto, hinuhugasan, binabalot o itim na tela inilagay sa ilalim ng ambi ng bahay. So, alam nyo ba kung ano ang baylan? Ang baylan means ay yun yan ay manggagamot. So, sa tuwa pa kanang manggabutay, di ba, kung natay sakit. So sila munang mga manggagamot silang mga sakit, so nasalay sakit dito sila mato sa babaylan nila. So kung mamatay nilang babaylan, di na ginalubong sa lupa. Hinabutang daw sa kabaong na ihanda para sa kanya magitan ng pagputol ng isang malaking kahoy. So dito siya ginabutang, ginahimuan siya kanang murag iya bitong sudlanan. Tapos kanang butas dulong but nga din na siya butas para butnganan sa kanang butnganan bitaw sa kanang pag mga moagas nga tubig nagikan siyang lawas. So pagkaabot ng 2 o 3 buwan inaalis ang buto. So pag abot na sa 3 buwan ginakuha din ang buto niya, tapos hinuhugasan, binabalot at itim na tela, tapos ginabalot siya na itim na tela, tapos inilagay sa ambi ng bahay. So, yun lang po ang may babahagi ko patungkol sa tribong sulod. At sana po'y kayo po'y maraming natutunan sa aking pagbabahagi ng aking topic sa inyo. At maraming salamat po sa lahat. Thank you.